Hello guys! Welcome back to my channel. Okay, alam nyo ba sa pag-a-analyze po natin ng stocks, minsan ang return on invested capital ay hindi po nagmamatter. Pag-usapan po natin. Welcome back! Ayan! When return on invested capital doesn't matter. Okay, marami po sa inyo may idea na po ng ibig sabihin ng return on invested capital, pero i-explain ko rin sa video na to at bakit siya maganda at kailan siya hindi kailangan pansinin. Okay, no? Kasi last year ko pa po gustong i-topic po yung video po na to, no? Kasi may mga nagko-comment po, madalas po, no, na sinasabi nila, ang ganda ng company na to kasi ang taas ng return on invested capital. Well, alam niyo naman po guys, no, in everything in life, ang sagot po sa mga bagay-bagay ay, it depends. Wala pong hard rule ang lahat ng bagay. It always depend on the context, no? Bibigyan ko lang po kayo ng konting kwento para maintindihan po ninyo, okay? Halimbawa po, may dalawang tao na mag-aaway, no? Yung isang tao, ang hawak niya, maiksi lang na kutsilyo, karambit, no? Napakaiksi lang, ganun lang po kaiksi. Yung isa naman, samurai, ang dala-dala. Sino po ang mananalo po dito? Yung samurai o karambit? Siyempre po, lamang na lamang po yung may samurai. Pero ang sagot po, pag ang tanong mo, sino ang mananalo ay, it depends. It depends po, no? Kasi, aanuhin mo na samurai yung hawak mo, pero may disability naman pala. Yung tao na may hawak ng samurai, no? Bulag siya, wala siyang paa, wala siyang daliri, hindi naman niya mahawakan yung samurai. Wala rin doon pong kwenta po yan, no? Kahit gano'n pakahaba ang weapon po niya. Meanwhile, paano naman yung isa, karambit nga ang hawak niya, pero ikaw naman si Doug Marcaida, isa kang expert sa karambit, no? Na talagang sobrang galing mo talagang magagaganon ng kutsilyo. Lalamang po talaga si Doug po yan, napakagaling sa kutsilyo po niyan, no po? Yun yung po ang ibig ko pong sabihin, no? Pero ang the best combination po sa lahat ay yung katulad po ni Alexander the Great. Kaya po napakagaling po ng army ni Alexander the Great kasi ganito po ang weapon po nila. Sobrang haba po ng sarista. Hindi ko po alam kung gaano kahaba itong sarista na to. Kung 15 meters ba to o 15 feet. Basta sobrang haba po niyan. At yung mga tao po nito, no? Greek army po ito. Sobrang galing po nila. Sobrang healthy. Sobrang lakas at sobrang well-trained po sila. So isipin niyo po ang haba ng weapon, sobrang healthy at well-trained, wala pong makatalo. Sila na talaga ang nag-dominate po talaga, no? Nung panahon po nila, no? Yun po ang ibig ko pong sabihin na pag pinag-uusapan po natin ng return on invested capital, no? Ano ba yung return on invested capital, no? Ito po ay isang measurement, no, para makita natin kung gaano ka-efficient or gaano kaganda isang negosyo sa kanilang capital allocation, no. It is calculated by dividing yung net operating profit, no, divided by the invested capital. Okay, no, para hindi kayo masiraan ng ulo, simplihan na lang natin. Magkano yung kita at magkano yung puhunan? Yun lang. Magkano yung kinita divided by magkano yung puhunan. Ganun lang naman yung ROIC, no? Simplihan lang po natin, no? Alisin po muna natin yung technical. Mag-focus lang po tayo sa concept, no? Okay. And the higher po the value ng ROIC, the betterer. Okay, bakit mas better po yan, no? In-explain ko na po sa inyo, pero i-explain ko ulit ng very very short lang, no? 30 seconds, no? I-explain ko lang sa inyo, no? O halimbawa, dalawang company kino-compare mo, no? Kailangan nila ng tig 10 million each, no? To build a factory. Yung isang company, yung company A, kumikita ng 1 million per year. No, yung company B, sorry, typo po ito, 2 million per year yung sa kanan po si company B, no, 2 million per year ang kita, no. So, company A 10% ang ROIC, si company B 20% ang ROIC. So, ibig mong sabihin, no, si company A, bago po siya makaipon ng another 10 million, it will take it 10 years, no? Kasi pa 1 million, no? Bago ka makabuo ng 10 million, 10 taon. Meanwhile, si company B can build another factory in 5 years. So, 5 years lang, dalawa na yung factory niya. Si company A, 10 years pa bago magkaroon ng another factory, no? Yun ang ibig ko pong sabihin. So, kung ito po ipo-project po natin, no? Assuming po perfect lahat ng mangyayari po sa mundo, no? Theoretical lang naman po ito, no?
In 40 years, si Company A, 16 ng factories siya. Si Company B, 256 ang magiging factories na mabubuo po niya. Maliwanag po ba? So makikita niyo po dito kung gaano kalamang po talaga ang mataas na ROIC. Ang ibig pong sabihin po nito, super important po ito if ikaw po ay may negosyo. Kasi kailangan po kapag nagbi-business ka, ang papasukin mo na negosyo, yung mga very profitable project. Kasi yung capital na ilalabas mo, ang laki ng ibabalik sa'yo, no? Ang ibig pong sabihin, you can grow so much faster, mabilis mag-grow kapag mataas ang ROIC. High ROIC, ang ibig pong sabihin nito, cheap yung growth. Mura na ang company mo ay palakihin mo. At mura para mapabilis mo, no? ang pagdami mo, ang pag-accelerate ng growth mo. Yun ang ibig sabihin ng high ROIC, no? But it's not always the case kapag sa stock po ang pinag-uusapan. Hindi po ganon always kapag stocks po ang pinag-uusapan, no? I will give you a couple of reasons pero iuhuli ko po yung pinaka-importante. Yung una po, pwede po kasi may management issues, no? So aanhin mo na mataas yung ROIC mo, no? The business is great, mataas yung ROIC mo, pero hindi nagagamit ng management mo. Halimbawa, sometimes may management po na sobrang complacent na. Lalo na po, minsan, hindi ko po nilalagyan. Minsan po, pag yung masyado na pong matanda or may edad na po yung management. Kaya minsan maganda yung medyo bata-bata, ay mataas yung pangarap. Pero sometimes yung mga matatanda, complacent na sila eh. Masaya na sila kung anong meron sila. Ayaw na nila mag-grow, no? Or sometimes may mga management naman na incompetent. Nangyayari po yan. Lalo na kung hindi naman po sila invested sa company, no? Katulad sa US, may mga ganyan nangyayari po, no? Okay, management issue. That is why it is super important to pick good management. Sino ang nagpapatakbo sa company, no? Mataas ba yung pangarap nila? Masipag ba ang management? Magaling ba ang management? Kaya po isa pong factor po ito, hindi na po puro numbers, no? Titingnan mo, no, sino ba yung management, no? Ano ba reputation ng management po na ito? Very, very important po, no? Number 2, reason po is, ito, medyo tricky po ito. Sometimes yung ROIC na nakikita mo na value ay temporary lang. Temporary na mataas or temporary na mababa, no? Okay, halimbawa po, sometimes meron pong one-time gain ng company, may naibentang asset or may nangyaring kakaiba, something unusual, pero hindi yun yung kanilang core business, no? So minsan nag-i-inflate yung nagiging gains ng company, no? So minsan parang napansin mo na mataas yung ROIC. So, sometimes hindi po nagiging accurate. Kaya minsan importante po na titingnan po natin yung multiple years na nag-ooperate yung business, no? Titingnan po natin mabuti. Lalo na yung mga one-off gains, mag-iingat po tayo dyan, no? Okay, another example naman po, mababa yung ROIC, no? Sometimes dahil hindi pa po full ang capacity. Ayun. Minsan dyan tayo naloloko. Minsan, may company, no, mababa yung ROIC, hindi mo pinapansin, no? Okay, theoretical lang po, hindi ko po sinasabing si DNL po ito. Example lang naman po kasi nasa balita po ito. Halimbawa, ito po, no, may bagong factory, no, na bagong bukas si DNL. Example lang naman po, no, hypothetical lang po ito. And then, sabihin po natin na mababa yung ROIC ni DNL, no, nakita natin mababa. Pero kasi, baka ang reason na mababa po siya kasi hindi pa nagagamit yung buong factory na bago. What if no, 10% lang ang output nito. 10% pa lang o 5%. 10% pa lang, no? And hindi pa kasi nakukuha yung full potential niya. No? Ayun ang ibig ko po sabihin. And in the coming years, kaya nito mag-earn na mas marami pa. Maybe 10 times more without needing additional capital. So, ibig sabihin, sometimes nangyayari na mababa yung ROIC niya. Pero sa future naman, possible na mapataas niya po ito. Kaya minsan po talaga very, very important po na ginagamitan po kasi natin ng konting analysis, konting logic, konting understanding about the business. Hindi lang po tayo masyadong fixated sa numbers. Kasi minsan, hindi mo alam na ganun pala. Hindi mo alam na hindi pa full capacity yung company. Kaya minsan nagre-research ka rin. Inaalam mo yung mga ganito, ganun-ganon, no? Alright. And papasok na po ako sa number 3. Very, very important po. Sometimes yung business po ay nag-shrink, lumiliit po ang business. Bibigyan ko po kayo ng example po, no? Ang cereals po, no?
50 years ago, no, sobrang ganda ng, I think 50, 100 years ago, hanggang 30 years ago, napakaganda ng cereal business. Kung hindi po ako nagkakamali, ang tindi po ng competition po sa cereal business. Pero actually po, ang cereal business po, paliit na po ito ng paliit. Every year, every day, every year, lumiliit po talaga ang cereal business. Kasi kumukonte na po ang mga tao na kumakain ng cereal for the reason na marami pong nai-introduce sa market na alternative. Marami na po tayong pwedeng kainin. May hotdog, may bacon, or whatever. I don't know. So, marami pong pwede nang kainin ngayon. Kaya kumukonti na po, pakonti na po ang nagsiserial po ngayon. No? Ayan. And I believe sila rin po yung nagpauso ng term dati. No? Sa sobrang laki po ng cereal business in the past, no? Breakfast is the most important meal of the day. Yun ang pagkakatanda ko, sila ang nagpauso po nito, no? And another example po, no, I think nung nawala yung ABS-CBN, si GMA, ang taas ng ROIC po niya. Kung hindi po ako nagkakamali, pumapalo yata ng 30%, 40%, I don't know. Hindi ko maalala, basta sobrang taas po ng ROIC ni GMA. Pero ang tanong ko po sa inyo, anong gagawin ni GMA sa cheap growth? Okay, mura ang growth. Mura mag-grow. Ano ang gagawin nila? Magtatayo sila ng maraming radio station? Magtatayo ba sila ng maraming channel? Magtatayo ba sila ng maraming facility kasi cheap ang growth? O, yun po ang tanong, no? Ayan. The industry po kasi, in my own opinion lang po, no? And I think marami naman po nag-agree sa opinion na to, no? Yung industry po ng TV, ng radio, lumiliit po eh. Kasi yung advertising money na pumupunta sa radio, pumupunta sa TV, lumiliit po, no? So, saan nila dadalhin? Saan nila dadalhin yung pera? Paano nila gagamitin yung cheap growth? Actually, hindi nila magamit. Kaya anong ginagawa ng company such as GMA? So, yung earnings nila, pinamimigay na lang nila almost majority of it as dividends. Bakit? Kasi wala silang mapaglagyan. So, binabalik na lang po sa ating mga shareholder para tayo na lang po ang maghanap kung saan natin i-reinvest ang pera. Yun po ibig ko pong sabihin. Kaya minsan, wag po tayo masisilo na ang taas ng ROIC. Kasi wala namang potential mag-grow eh. So, saan mo gagamitin po yan, no? So, remember po, kapag nabili mo na po ang isang stock, no, bilang ikaw po ay owner na ng business, ikaw na po ang may-ari ng lahat nung kung ano yung asset niya nung time na nabili mo yun. Ikaw na ang may-ari po nun. So, hindi na po nagmamatter sa'yo yung ROIC, no? Kasi hindi ka naman bibili ng bagong equipment. So nagmamatter lang po yung high ROIC kung yung stock na nabili mo ay may plano na mag-grow sa future. Ibig sabihin, magre-reinvest sila, bibili sila ng bagong asset para kumita pa ng mas malaki. Pero kung hindi naman nila gagawin yon, parang wala na rin pong effect po sa inyo ang high na ROIC kasi yung lahat ng asset niya nung time na yon ay ikaw na po ang may-ari. No? Okay, maliwanag po pa. Nagmamatter lang po siya kung bibili siya ng bagong mga asset. Ayun, no? At babalik po tayo dito sa usapang karambit at samurai po, no? So, sometimes, no, kahit na mababa yung ROIC, no, kung magaling naman yung nagpapatakbo, no, sometimes, kaya mag-grow ng mas mabilis-bilis ng konti, pero gumagamit ng utang, eh, no? Ganon, no? Pero, of course, no, kapag maiksi po ang weapon mo, pag mababa ang ROIC mo, kahit ikaw si Dugmar Caida po, no? Kahit ikaw ay isang magaling sa kadi, you can only grow as much, no? May theoretical limitation ka, no? And you cannot grow much faster than your ROIC talaga. So, yun po ang ibig ko po sabihin. So, mahirap po talagang bumili ng isang company na mababa ang ROIC, no? Okay? Yun po ibig ko po sabihin, no? And high ROIC doesn't mean anything kung hindi naman nag-grow yung company, kung hindi naman nila pinalalago ang business. Wala pong meaning ang ROIC in my own opinion po, no? And for various reasons na in-explain ko po sa inyo, no? So, always double check the context at huwag po tayo masyado magiging blinded na, uy, ang taas ng ROIC. Maganda to. It depends. Okay, no? At ang pinaka-the best po talaga sa lahat ay ito po. Yung katulad ni Alexander the Great, yung Macedonian army po talaga. Yung mga sarista po nila na ang hahaba ng armas nila, no? At magagaling pa sila, yun, no? So, company na matataas ang ROIC at alam nilang gamitin at ginagamit talaga nila at nag-grow yung company at a very, very fast pace. And that is what you call
a wonderful company. Okay, yun lang naman po. Opinion ko lang po lahat ito, no, from someone na untrained. Hindi po ako trained sa financial, no? So opinion ko lang po ang lahat po na ito. Basahin nyo lang po ang mga disclaimer po. Kwento-kwento lang naman po to. Like, subscribe, share, hit na notification bell, comment na po kayo sa baba. Kwentuhan tayo. To God be the glory. Happy investing. God bless. Bye!